Hello Internet! Welcome back sa Pinoy Free Coder Channel at sa lesson natin ngayon gagawa tayo ng isang PHP script kung paano i-convert ang isang .mp4 video format papunta sa .m3u8 file na ginagamit karamihan ngayon ng mga streaming platform. So ang kagandahan kasi ng .m3u8 na file ay kino-convert niya into small pieces yung inyong video at uh, gagawin niyang available sa isang video player na capable mag-play ng M3U8 at magkakaroon na to ng quality selector dito sa baba. No? So pwede nating babaan yung quality. No? So ginagawa to ng mga streaming platform ngayon kasi karamihan, no, lalo na dito sa Pilipinas, ay mabagal ang internet. So kailangan nila ma-serve yung video sa kanilang mga user kung depende dun sa speed ng kanilang internet. No? So kaya minsan mapapansin nyo, pag mabagal yung internet nyo, nagiging 360p siya, no, yung quality niya. Tapos kung medyo maganda naman, no, mabilis yung internet, nagiging 1080p siya, no, yung pinaka magandang quality. So pag-aaralan natin guys kung paano gumawa ng script o paano nila ginagawa yon at i-apply natin sa ating web application. Okay, so kung ready na kayo guys, ay simulan na natin. Okay, so bago tayo magsimula guys ay alam naman natin na PHP script yung gagamitin natin, no? Or gagawin natin. So dapat meron kayong naka-install na PHP. So kung kayo ay talagang PHP developer, alam ko na meron na kayong naka-install na XAMPP. No? Kung wala naman guys, meron tayong mga previous video kung paano i-install ito. At ang aking PHP version ay 8.2. Yan, 8.2.4. So kung kayo naman ay medyo late nyo na panood itong ating lesson at mas mataas na yung PHP version nyo. So tingin ko naman meron lang konting deprecated na script pero sa tingin ko magra-run pa rin naman yan dito sa gagawin natin. Okay, so paano ko ba siya i-run dito sa ating command prompt? Ang ginawa ko lang guys ay pumunta ako dun sa ating environment variable. No? So nakikita lang yan sa system properties. Ako yung nagra-run sa Windows 11, i-type nyo lang dun sa search guys yung system environment variable, no, o environment variables, no. At meron ditong button. Okay, so dito, no, sa user variable for Pinoy Free Coder, no, o Pinoy lang yung nakalagay, no. Maglalagay lang kayo kasi naka-install yung inyong PHP. Gagawin nyo lang guys ay lalagay nyo lang dito yung variable, bawa PHP. Tapos hahanapin nyo lang kung saan naka-save yung inyong PHP. Ano? Yung php.exe. Okay, so isa naman guys na ating kailangan ay yung composer. Okay, so cancel ko muna to, no, at itago muna natin siya. So punta tayo sa composer. Meron ako naka-install. Okay, so ang aking version ng composer ay 2.5.8. So sa tingin ko rin naman walang mangyayaring kakaiba kung mas higher yung inyong composer, no. At sunod nating gagawin ay kailangan nating i-download itong application na to. So for Windows, pero available din siya sa Linux saka sa Mac OS, ha. Itong FFmpeg. Okay. So itong ginagawa ng ating application na to ay ito yung mismong i-run natin para i-convert yung video natin into a M3U8 format, no, into M3U8 format. So medyo nakakalito yung kanyang download, no, kasi pag kinilik niyo yung download, dito kayo pupunta, tapos pag Windows naman kayo, hindi nyo alam kung saan kayo pupunta na, pero ang gagawin nyo guys ay ito yung Windows build from gian.dev. Okay. So pag kinilik nyo yan guys, sunod nyo i-click ay ito yung ffmpeg-git full.7z. Okay, so pag download nyo guys yung 7-zip na yan, o zip file na yan, ay ito yung laman niya, no. Yan yung full bid. Tapos pag chinek nyo yan guys ay meron yan dito yung bin. Tapos makikita nyo meron siyang ffmpeg.exe. So ito yung kailangan natin, saka itong ffprobe, no, kasi itong ffprobe para naman sa audio. So ito guys, yung buong folder na to, ang gagawin natin ay i-rename natin siya as ffmpeg lang kasi masyadong mahaba yung kanyang pangalan, ano.
Tapos, ang ginawa ko ay pumunta ako sa C, tapos program files o kung saan nyo man gustong ilagay yung ah, inyong download na compressed file, tapos pangalanan nyo lang siya ng ffmpeg ito. Tapos i-drag nyo lang yung bin, no, yung buong folder ng laman nun. Okay, so balik tayo dun sa environment variable. Dito na, di ba? So mapapansin nyo guys ay dinagdag ko na siya dito, no? Isang ffmpeg, tapos ffprobe. So ginawa ko lang guys ay binarowse ko lang yung kung saan siya nakasave, tapos in-okay ko lang, no? Tapos okay na yon. Okay, kung lahat ng ating nabanggit ay nagawa nyo na o na-setup nyo na, ano, yung PHP, saka yung ating composer, meron na rin kayo. Yan, tapos composer, meron na rin kayo niyan. Sa tingin ko pwede na tayong mag-code, no? Pero lastly guys, ay kailangan nyo rin mag-install ng Node.js, ano? Okay, kasi yung aking library na ginagamit sa player ay from Node.js, no? Isa siyang Node.js package, so kailangan nyo siyang i-install. Okay, so fast forward tayo guys, no? At kumuha na ako dito ng isang folder ng pangalan M3U8 na folder at inopen ko lang sa ating Visual Code, no? So meron tayong gagawin dito guys, no? So ilan dito ay una, kailangan natin gumawa ng composer.json. Okay. Tapos kailangan natin gumamit ng ilang mga library o kailangan natin maglagay ng require. Okay, so open close curly braces, tapos require, open close curly braces ulit. So ipo-provide ko na lang sa description yung link, no, pero ito yung kanyang GitHub repo, no, yung PHP ffmpeg video streaming. Okay, so ito ay talagang ginawa para sa mga PHP na gumagamit kasi itong ffmpeg, no, sa kayong pagko-convert to .m3u8 ay hindi lang naman sa PHP possible, no? Pwede sa Python, no? Pwede rin sa JavaScript. So, kailangan nyo lang na matinding Google na kung paano siya gagawin. Pero ito yung ating kailangan. Okay, so i-copy ko lang siya, ito. Tapos ipi-paste lang natin dun sa ating code. Okay. So, sumunod ay kailangan natin yung monolag, no? Na library din. So, kailangan kasi natin i-log yung ilang mga events dito sa gagawin nating script. So, 2.8 yung ating version. Okay, so kung lahat yan ay nagawa nyo na, Ctrl J para i-run yung terminal, tapos composer install. So, hayaan nyo lang guys na i-install niya yung ating ginawang required, no, yung ating composer.json. No? So, kung okay na yan guys, ay kailangan natin gumawa ng script. So, ang gagawin ko guys ay gagawa lang ako ng isang PHP file na ang pangalan ay convert.php. Okay. And then, dito sa convert, kailangan natin kasi alam ko yung PHP versions ngayon, ano, ay tinatago yung mga error handling. So, dun sa mga ngayon lang nakakapanood ng mga tutorials ko, kung kayo nagtataka na walang error na lumalabas sa inyong PHP script, ay malamang sa malamang ay naka-disable yung error logging nun, no? So, lalo na din sa mga version 8 point something pataas na, ay tinanggal na yan by default. So, kailangan natin siyang i-init set na. So, display errors para hindi tayo bulag, no? 1. Tapos, init set display startup errors 1. Tapos yung ating error reporting, no. Actually itong ginagawa ko ay masyado ng overkill, no. Actually ito lang error reporting all, okay na rin yan. Okay? Tapos require vendor, tapos auto load para i-load yung mga library natin. Okay?
Sumunod ay use ffmpeg. ffmpeg. Okay. Sunod ay use monolag. Tapos logger. Tapos use streaming. Streaming. So kulang ng A. Representation. Tapos use ffmpeg. Coordinates. O coordinate. Tapos yung time code. Kailangan natin ng mga... Kasi ang gagawin natin guys, pag hindi na tayo mag-convert ng video, nagagawa rin tayo ng thumbnail. Para in the future, kung gagamitin nyo itong script, no, nagagawa tayo ng parang sa front end na yung user ay mag-upload ng video papunta sa ating server, meron tayong capability para gumawa ng sariling thumbnail. Okay? From that video na ipoprovide ni user. So, kailangan natin itong mga library na to, o yung mga pre-made script nito, no? So, dimension, kailangan natin kasi yung dimension ng video, no? Tapos monolag, handler, stream handler. Okay? Sunod na ay kailangan natin mag-define isang function. Ang gagawin natin ay convert bid. Tapos yan ay tatanggap ng file name, no? Okay, so kailangan natin ng config equals to isang array. Tapos ffmpeg dot binaries is equal to, so ito guys ay kung saan nyo sinave yung o saan nyo nilagay yung inyong in-export na ffmpeg na exe. So ikakopy ko na to galing dun sa ating environment variables, no? Tapos ffmpeg dot ffmprog pala ay prog dot binaries. Okay, so paste, pero ito ay papalitan natin ng ffmprog. Okay, tapos timeout natin. Kayo na bahala guys, na, pero ako ang gagawin ko ay 1 oras. Okay, bago mag-timeout. Kasi pwedeng malaki yung video na i-upload. Tapos threads. Okay? Yung threads natin ay 12 o 12. Okay, so double check. Okay, okay na yan mga guys. So kailangan natin causing tag. Tapos yung lag. So saan natin ilalagay yung lag natin, no? So una, instantiate muna natin si mpeg streaming. Push handler new stream handler. Tapos yan ay siguro sa labas na lang, no? ffmpeg, kahit ano naman pangalan ng lag guys, no? Pero ako gagawin ko ffmpeg streaming.lag. Okay, ffmpeg mpeg yan. Create. Tapos yung ating config, susupply lang natin. Tapos yung ating lag. Okay? Okay, so next guys ay kailangan natin gumawa ng video variable, no? Tapos yung ffmpeg na variable na yan ay mag-open tayo ng isang video, no? Pero ilalagay natin sa isang folder. So gagawa lang ako ng isang folder dito guys. Yan, video. Tapos itadrag ko na rin yung aking MP4, no, na video. So meron ako ditong Little Nightmares na ni-record, ano, na gameplay. Idadrag ko na lang siya dito.
Yan, hindi na drag. Hindi na drag. Ayan, move. Yan. So, sa loob ng video. Ha? Okay. Tapos, ang gagawin natin guys ay kailangan natin i-supply doon. So, concatenation. Isusupply natin yung file name. Tapos, ito ay .mp4. Okay. So, tanong, pwede bang gamitin itong FFmpeg sa ibang video format, no? Katulad ng MOV at ano pa ba yung iba? MOV, tapos FLB, no? Pwede siya, no? Kasi lang hindi siya 100% na nakukuha yung tamang dimension, yung binaries, no? Kasi may something dun sa pagko-convert ni MFPEG, no? Pero ako, personally, hindi ko pa siya talaga totally na explore na mabuti. Sa .mp4 ko pa lang siya talaga nagagamit, no? So, kung kayo ay medyo mahilig mag-explore, pwede nyong itry ng ibang format at i-comment nyo na lang din below, no, kung ano yung nangyari. Kung nag-try kayo mag-convert ng MOV o FLB, ano nangyari. Okay? Then, kailangan natin mag-make directory. Gagawa tayo ng isang directory, no? Pero sa root na lang din, no? Tapos, ang pangalan ng ating folder ay yung file name. Tapos, lagyan natin siya ng admin rights, no, na 0FFF, ay 0777, tapos true. Okay, tapos i-echo lang natin ay accept. Okay, ibig sabihin guys, pag nag-echo ka, kasi rarun natin siya sa terminal eh. So, gagawin niya ay yung exec, simulate niya yung CMD o yung command line, tapos gagawa siya ng, magra-run siya ng isang command. So, itong command na to guys ay medyo complicated, no? So, single quotes. Okay, so may dalawa tayong maliit na quotation, no? Tapos, double quotes. Okay, tapos C, kung saan natin sinave, no? Yung ating, so ikakopy ko na to para di ako magkamali. Okay. Tapos dito sa pagkatapos ng double quotes, closing double quotes, dash I, video, tapos concatenate lang natin siya, no? Yung file name. Tapos concatenate natin yung .mp4, kakabit natin siya niyan. Tapos double quotes, okay? Tapos ang gagawin natin guys ay run tayo ng BF of victory, tapos F. Tapos select. Ito guys ay, ito lang yung sa tingin kong gumagana, no? Yung tested ko lang na gumagana sa paggawa ng tab mail. Okay. Okay, tapos ilalagay natin siya so hindi double quote, no? Single quote lang kasi concatenate ulit natin yung file name. Tapos, ilalagay natin guys yung poster, no? .jpg. Yan. Okay, so medyo madugo yung yung script. Pero, ayun, pwede nyo siya guys i-research na kung ano yung mas maganda kasi hindi rin siya 100% na makukuha. Kasi itong script na to ay nagsiselect siya ng isang time frame, no? Sa loob ng video. Tapos gagawin niya, i-screenshot niya yon at gagawin niyang thumbnail. Pero sabi mo nga, merong pagkakataon na, for example, yung video ay masyadong maikse or masyadong maliit, ay hindi niya makukuha yung eksaktong pagka-square o yung pagka-screenshot na gusto natin. Okay? Okay, so kailangan natin ngayon mag-convert ng apat na resolution. So, isang 360, isang 480, tapos 720, tapos 1080. Okay. Tapos lalagyan lang natin siya ng ilang
variable. Okay. So, hindi pixel, ano. So, new presentation. Hindi presentation. Representation. Okay. So, mali ata ayan. Tama. Representation. So, new representation. Tapos, set kilo bitrate. Yan. So, set kilo bitrate. So, yan ay 276. So, nasa documentation naman yan, ano. Tapos, set resize. 640 by 360. Okay. So, yan ay kakopy lang natin, ano. Na 4 na beses. Tapos, ito, 480. Ito naman, 720p. Tapos, 1080p. Okay. So, syempre, papalitan natin yung mga bitrate niya, no. So, ito ay 750. Tapos, yung 720 natin ay 2048. Tapos, itong 1080 natin ay 4096. Tapos, yung size nito ay 854, 480. Tapos 1280, 720. Then 19, 20, 1080. Okay. Tapos, kailangan natin siyang video XLS. Tawagin natin yung function na yan, ano? Tapos, another layer X264. Tapos, add representations. Yan. Hindi na ako nangangamba kasi meron na akong spell checker. Ano? So, magbublo yan pag mali yung spelling. So, i-supply lang natin tong mga representation na to. Ano? Tapos, yung ating 80, 480. Then, yung ating 1080. Okay, then isi-save natin siya. Save. Sa same directory, no? Pero ang ginagawa guys ng iba, no, ina-automatically push na nila sa isang S3 bucket, no, sa AWS or sa Google Drive. So, pwede yan guys, no, kasi may mga konting credentials kayong idadagdag, no, para ma-allow nyong i-access yun from a local server or sa different server, no. So, ibang lesson na lang natin yun. Okay, so file name. Tapos, syempre, yung file name natin ay .m3u8. Okay. And then, mag-echo lang tayo guys ng completed na, no. Lagyan natin ng konting space. Okay. Okay. Tapos, outside ng ating function, kailangan natin siyang i-call, no, yung ating function. So, gagawa tayo ng isang video array. Okay, so bakit array? Kasi ang mangyayari guys, ay pwede kong gawin, i-upload ko muna lahat ng video dito sa video na directory na to. Tapos, automatically, pwede akong gumawa ng cron job para mag-run ito, no? At lahat ng video sa loob ay i-convert niya into a M3U8 na file, no? So, pwede yon. So, kayo nang bahalang dumiskarte. Okay, so glob function, video. Tapos, maglalagay lang tayo dito ng wildcard, no? So, lahat ng video sa loob na .mp4,
kunin mo yan or i-convert natin yan. Tapos ilalagay ko na lang dito guys yung FLB, no? .FLB tapos wildcard.mob. Yan, para maano nyo din yung mangyayari. Malalaman natin kung ano mangyayari. Okay. Tapos, glove brace. Okay. Tapos, for each natin, for each, yung ating video array as video. Tapos, maglo-loop lang tayo na. Simpleng loop lang sa PHP. Okay. Tapos, file name is equal to explode. Na-explode natin yung video, no? Kukunin lang natin yung mismong video niya. Tapos, i-remove natin yung extension. Explode. Hanapin mo yung dot. Tapos, kunin lang natin yung extension. So, end. File name. Tapos, tatawagin na natin yung ating convert bid. At isusupply natin yung remove extension. Pero yung unang index, no? Kasi itong explode, ang output nito ay array, no? So, in-explode natin yung kanyang file name. Tinanggal natin yung MP4 at kinuha lang natin yung title. Okay. Tapos, i-echo lang natin yung remove title, tapos converted complete. Okay. New line lang natin, ano? Okay. So, tapos na yung script natin. Napakasimple lang, no? Ilang lines of code lang to. 53, no? Pero sa mga nanonood, mga PHP developer na nanonood dyan, tingin ko naman ay magagawa nyo ng paraan para mapaiksi pa to, may optimize, ano? Pero sa ngayon, yan na muna yung ating script. Okay. So, paano ba natin siya i-run? Okay, so open lang natin yung terminal, no? Control J. Then, i-run lang natin yung php convert.php. Okay, so i-refer lang natin yung file na ginawa natin. So, enter. Uncaught error call. Okay, so hindi init, no? Dapat ini. Okay. Save. Clear. Tapos, run ulit natin. Okay. So, ang problema, little poster, no? Yan. So, kung titingnan natin guys yung ating directory, gumawa siya ng FFmpeg streaming log, no? Based dun sa script natin. Tapos, meron rin tayong little na folder dito, no? At meron naman siyang poster, no? Pero may error na lumabas dito. Lumabas nyo din guys ay tuloy-tuloy naman yung kanyang conversion. So, ito na yung ating file, no? little.m3u8. So, ito yung pinaka-main file natin kasi meron tong yung 360, 480, saka yung 720, saka yung 1080 na meta, no? Pero papasin nyo, patuloy pa rin dadagdagan yung files, no? So, ito yung pinaka-main, pero gumagawa siya ng iba't ibang chunks, no? Kaya kung bubusisiin niya yan, no? Hinahati-hati niya yung ating files. So, into the .ts. Okay. Pero may problema tayo sa ating paggawa ng poster. So, kakancel ko lang guys, no? Tapos, delete ko lang yung folder. Yan, pati itong log, i-delete na rin natin. Okay. And sabi dito, you pattern is invalid. Use a pattern such as timestamp ata ito, no? For an image sequence. Kasi, okay, so nakalimutan natin guys na yung paggawa niya ng poster ay nasa loob ng loop. Diba? Ito yung tinatawag natin yung ating convert bid na function, which is ito. At patuloy siyang naglo-loop, no? Nilo-loop niya yung sequence. At ayaw niya, no? Kasi hindi naman tayo hindi siya allowed na mag-overwrite, no, yung ating script. Pero sabi naman dito, use a pattern or use the update option, no? Pagkatapos ng frames.
para to write a single image, sabi rito. So, idadagdag natin siya after ng dito, no? Bago siya gumawa ng file. Kasi ito yung gagawa siya ng file, eh. Yan. Ito, pwede rin naman natin siyang gawing ano, no? Hindi na natin ginawa. Pero okay lang yan yung poster.jpg. So, kailangan natin lagyan ng flag na update. Tapos true. Okay, so update space tapos true. Okay, then i-run ulit natin. Clear lang natin to, no? Tapos, run lang natin yung script. Okay, nawala na yung error, no? At nakikita nyo may running speed dito. Okay yun. Mukhang okay yung ating ginawang amendments, no? So, gumawa siya ng poster.jpg. Ito na yung ating JPEG. Okay, so pwede nyo yan i-adjust. Okay? So, hintayin lang natin siya matapos, no? Kasi dito, kailangan natin hintayin yung echo file name tapos converted complete, no? Okay, so ang process lang naman ito ay kino-convert niya into chunks, no? Yun yung paliwanag natin kanina. So, ipopost ko yung video at hintayin kong matapos yung kanyang pagko-convert kasi depende guys sa laki nung video na pag mga movies yung inyong i-convert. Medyo may katagalan to. So, kaya nire-require ng isang malakas na machine o PC para i-process to, lalo na kung kayo ay gagawa ng isang business na mag-allow kayo ng user na mag-upload ng video sa inyong server tapos i-convert natin into a streaming video, no? Yung may select ng quality. So, dapat meron kayong, o mag-i-invest kayo talaga sa server at doon nyo i-deploy itong script na to para kaya niya yung multiple instances ng pagko-convert ng video. Pero sa ngayon, ipopost ko yung video kasi medyo matatagalan nito, no? Okay? Okay, so natapos na guys, no, yung pag-convert niya, lumabas na yung ating completed, no? Pero mukhang mali yung breakpoint na nilagay kong string. Pero okay naman siya, no, lumabas naman siya tapos completed. Okay, so ito na yung ating final product o yung pinaka-output. So, mapapansin nyo, meron tayo ditong little m3u8. Okay? So, ito yung pinaka-main. Ito yung kailangan natin kasi ito nga yung pinaka-container ng Meta. Tapos, tatawagin niya lang tong 1080, itong 720, tapos yung iba pa, no? Tapos, siya na yung bahalang kung ano yung ipi-play niyang sequence, no? Yan yun. Ibawa 006. So, hanapin niya lang ito, tapos yun yung ipi-play niya, no? So, ganun yung parang pinaka-logic niya. Okay, so sunod natin guys ay gagawa tayo ng player. So, gagawa lang ako ng file dito, no? Wag dun sa loob ng video. Sa labas, sa directory ng player.php. Okay. Tapos isang HTML, no? Gumamit lang ako ng Emmet guys, no? Huwag kayo magtaka, no? Player, web player. Okay, so may kailangan tayong install. Sabi ko nga, dun sa unang introduction natin, kailangan nating mag-install ng ilang dependency, no? So, ang ginagamit ko guys na video player sa M3U8 ay yung tinatawag na video.js LH. Yan, pinaste ko na, no? Yan, so galing doon sa package JSON. Video.js -hls quality selector. So, yun yung ating gagamitin. So, gagawin ko lang guys ay npm init -y, no? Para gumawa siya ng node instantiation o initialization. Yan, may package.json na tayo. Tapos, npm i. Tapos, paste ko lang to guys, no? Yung library. Pero yan ay may GitHub guys. So, ipoprovide ko na lang sa description. Meron din yung GitHub na repository. So, yan siya, no? Okay, so ito yung ating ira-run. So, dependency siya. Ika-copy ko na lang to, tapos ipi-paste.
Tapos ito yung mga gagawin natin. Okay, so dapat pala ito ay may dash dash save na flag kasi siya ay dependencies. Dev dependency. Okay, tayo lang natin matapos. Okay, so ito na siya, no? Version 1.1.4. Okay, so dito sa baba, close ko lang yung terminal, tapos medyo lakihan natin. Balik tayo dun sa kanyang GitHub at kailangan natin i-copy to. Yan. So ito yung sa HTML tag ha. So copy ka lang to. Tapos dito sa baba ng body, kailangan natin siyang i-paste dito. At may kailangan pa tayong ibang idadagdag at kailangan natin i-update to no, yung path. Tapos yung path ay ipapalitan lang natin siya ng, hindi ako nagkakamali, yan ay nasa video.js. Ito. Okay, so pupunta lang tayo rito tapos this destination. Ito yung compiled version at kukunin lang natin yan. Ano? So, Control D, no? Tapos node modules, tapos video.js, tapos this. Ayan. So, tama, no? Nakuha ito. Tapos ito yung wala. Check natin, no? Hindi. Nandito pala siya, no? Ito. Yung quality levels. Tapos yung contrib. Ito yung mga kailangan natin. Okay. So, ito naman siya, no? Yan. Pero hindi siya nasa loob ng video.js. Yan, magkakahiwalay siya. So ito mali ito, tatanggalin natin yung video.js. At dapat na siya loob siya. Okay, mano-mano lang natin, ano? So, video.js yan. Content levels. Tapos, kailangan natin yung this. Tapos, kailangan natin yung minified version. Okay. So, same dito. Yan, this. Tapos, yung minified version. Okay. So, may kailangan pa tayo eh. Yung initialization dito, may video, no? Pero ang gagawin natin siyang ID. Okay, so wala rito yung script para sa video tag, no? So, ilalagay ko lang siya rito. Div. Okay, so sa loob ng div, meron tayong huwag na natin lagyan ng ngayon, no? Ng CSS. Okay. So, video. Tapos yung ID niya, no? ID niya ay my video. Okay, tapos ito, papalitan natin siya ng pound sign. Kasi ID yung ginamit natin. Okay. So, doon sa CSS, kailangan din natin tawagin yung CSS ng mga library na to, no? Okay, so wala rito. Wala dito sa GitHub repository na. So, kailangan na ulit natin siyang i-type. So, ano muna, dito sa head, kailangan natin tawagin kailangan natin kumuha ng bootstrap. Okay, kasi doon tayo nasanay, no? So, kukunin ko na lang tong bootstrap version 4.1. Okay?
Kailangan natin ng Bootstrap, tapos kailangan din natin ng CSS. Ayan, so ito no. So yung CSS kinuha natin sa node modules, video.js destination, tapos yung video-js minified version, tapos .css. Pero nagkaroon ng nagkaroon ng ano doon, ng comment. Okay. Tapos yung ating, balik tayo dito sa ating video. Dahil may CSS na tayo, gagamitin na natin siya ng Bootstrap. So, una muna yung class, container, no? Para sa responsiveness. Tapos lagyan lang natin siya ng my5, embed, responsive, embed, responsive, 16:9, no? So Bootstrap. Tapos yung video natin, lalagyan din natin siya ng class. Tapos yan ay embed, responsive item. Tapos video.js, no, na class. Tapos BJS skin, default skin. Okay. Tapos siguro yung width and height niya, gawin lang natin siya 640 muna, no. 640 by 360. So yun yung magiging default. Okay. Tapos lagyan natin siya ng autoplay, tapos controls, no. Okay, tapos sa loob niyan ay meron tayong source tag. So type application x mpeg URL. Okay, mahalaga to guys, yung meta. Tapos itong ating URL, ang gagawin natin, kukunin lang natin siya dun sa ating URL. So, m3u8 tapos player.php. Okay, so wala pa, no, not found, pero ito na yung ating player. So kukunin natin siya galing sa little. Okay, so kunin lang natin to. Okay, tapos try natin i-refresh. Okay, cannot be loaded kasi anong error natin? Network failed. Okay. Okay, so network failed kasi ayaw niya na tong ano, no, yung obsolete path, no. So try natin maglagay ng dot kung uubra. Pero kung hindi, kailangan natin, ayun, umubra naman siya, no. So dalawa yung pwede, no. Absolute path, no. Pero lalagyan siya ng dot para malaman na nandun sa same directory kayo kukuha ng file. Pero kung ito ay naka-deploy na guys sa domain, kailangan ipoprovide nyo rito yung HTTP tapos kung anong pangalan ng domain nyo. Pati yung file, no? Para safe. Okay? Okay, so yun, gumana na, lumabas na. I-play natin. Okay, so minute ko muna, no, kasi baka magkaroon ng problema sa recording. So, ewan ko lang kung sa recording kita nyo yung quality na naka 1080p naman siya, no? Pero try natin siyang babaan. Ayun, nabago naman guys yung resolution niya. So, medyo lumabo, no, ng 360 na. 720, medyo okay. Tapos, balik natin. Yun. Okay. So, yun guys, yung ano, no, yung pag
mag-convert ng MP4 to M3U8. Okay, so sa mga hindi nakakalam ko ano yung M3U8, no? So ito na, medyo may konting Google din tayo. So it's a file with the M3U8 file extension is a UTF-8 encoded playlist file. So mga M3U8 files are plain text files that can be used to store URL, okay, and paths. Kasi nga ginawa nung ating script ay minimize. Ay gumawa siya ng parang ano no. Ito kasi video pa rin to no, kung pamili kayo sa .ts, pwede niyo tong i-play itong .ts pero ano siya no, naka-cut siya. So kung titingnan niyo guys ito no, ito yung sequence na susundin niya. So ito yung sinasabing UT8 no, UTF-8 na text file na ito yung susundin niya para i-play na in sequence no yung files natin. So anyway, kung gusto niyo pa talagang malaman kung paano gumagana yung M3U8 na yan ay maraming documentation sa internet no at pwede niyo siyang kung kayo sinisipag ay pwede niyo siyang i-reverse engineer ano at gumawa ng sarili. Pero basically ito na rin yung ginagamit ng mga streaming platform natin no. Pero meron din mga companies na meron silang sarili, yung sinasabi ko nga, no, katulad nga ng, I think YouTube, no, kung bubusisiin nyo yung videos nila, hindi M3U8 yung ginagamit, no, meron silang ibang file na ginagamit. At meron lang mga software na ginagamit yung iba na nada-download as MP4 yung videos, no. At yun. So anyway guys, yun na yung katapusan ng ating lesson at sana may natutunan kayo guys no, dito sa ating lesson kung paano gumawa o paano mag-convert ng .mp4 papunta sa isang streaming format no, na kagaya nito no, na merong quality selection ng video. Okay? So kung nagustuhan nyo at di pa kayo subscriber, please consider subscribing at i-hit nyo yung bell button para updated kayo sa mga susunod na lesson dito sa Pinoy Free Coder. At again guys, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at kita-kita tayo sa susunod na lesson.